si Faye is full-time na sa Encantasia bilang Reyna. And nandiyan pa rin naman siya. And it will be revealed towards the end of the film. Yun ang isang magandang abangan. Thank you, ma'am. Thank you. Hi, Bossing. Hi. Good afternoon po. Ay, mapayat ko. Thank you. Bossing, question ko po, hindi naman po ba kayo nagahol sa oras given na dapat sa December pa yung showing, tapos biglang kailangan November 2? Nag-set sila ng deadline for submission na finished product. Okay ba? So, nag-upisa naman kami on time. Usually, at this time, nagsushooting pa ako. Pagka yung December ang submission before the festival begins. Pero this time, still nila finished product. So, ako, masunurin ako sa mga reglamento, mga rules, regulations. Yung unang deadline nila was October 31. Na, in-extend nila hanggang November 2, na pwedeng hindi finished product. Galing, di ba? Sila gumagawa ng rules, pero sila naman bumabalik. Okay lang. And then, for the cast po, di ba, given po yung mga ending kabisote nyo is Dabber Cats, madalas talaga kasama na sila. How about yung mga additional po sila, Bea Binene? Nagpa-audition po ba kayo for Dabber Cats yun yan. No, sila like Bea, si Destiny Rose. Destiny. Kenchan. Yung tinatawag sila sa Jensen. Kenchan, mga GMA talents. Tapos, of course, si Gerald Napoles, Dabber Cats yan, si Gerson Bay, pinagpipilitang anak ko raw siya. Anak ka ng tapos si Kakay and Sinon, hindi naman si Sinon, si Roelia ng sakali sa area. Thank you po. Yeah. Kaya ako nga, napag-desisyon na namin ibalik. No? I think the last episode was 4 or 5 years ago. Yeah. Well, definitely I missed him. Enteng Kapisote is it's very close to my heart. Kasi dyan nagsimula lahat eh. Dyan ako una nag-produce sa television, Okay Cafe Rico. That gave way to bigger productions. Napasok ako sa pelikula. So, same talagang naging daan kung saan ako naroon ngayon. Dito, sa Annabelles, di ba? Dahil kay Ente ka pala sa'yo. Hello po. Sa mga lolas, I have 2 questions. Sa lolas muna, kasi how does it feel ngayon, yung pressure? Kasi before, di ba, lagi kayong parang medyo back up lang talaga. But now, medyo iba na yung level eh. Nandun na kayo sa and abangers, parang gano'n. So, how was it for you? How did you behave? How did you take it? And to Bossing, we're talking about lungkot kanina. Ano naman yung masayang balita at nauna kayo compared sa talagang December 25 movies na ilalabas? Oh, we don't feel any pressure right now. Masaya naman, wala naman pressure kasi yung buong cast kaya sabi niyo mga Dabber Cats naman lahat. So, nakakasama namin araw-araw, madalas, ganyan. So, working atmosphere namin is parang naglalaro lang kami, naglalaro ng puyat. Kinaapod ng maaga. Pero, yun nga, kahit na puyat, kahit na 10 oras na gabi, masaya pa rin, very, very light lang. Dahil kami naman yung magkakasama na everyday, tapos kinabukasan,
kasama ulit kami kasi papasok yung ulan. Ganun din, sabi niya. Siyempre, depende pa rin sa kung halimbawa, pelikula ni Bossy, kung ano ang role, karakter na ibibigay sa amin, okay na po yun. Palagi naman po kami masaya sa pelikula ni Bossy. Dati nga, passerby lang ako eh. Ngayon, okay na. Ngayon, okay pa naman po yung behavior. Ano ang papel mo sa Last Stick Man? Cameraman. Cameraman. Okay naman po, hindi masyadong nakaka-pressure. Unang-una, pag binigay sa amin yung role na yun, alam namin na, alam din nila na madadala rin namin na maayos. At yung suporta kasi, tsaka yung tiwala. Pag alam namin yung tiwala ni bossing, ng director, ng producers, na iba, kaya kami nilagay doon. So, mas nakaka-relax kumilos. So, hindi masyado. Tsaka yung grupo kasi na ito ngayon, kahit yung mga nakaraan pang ending, yung production, masaya eh. So, hindi ka, pag sinabi lang, eto tayo, ganito gagawin natin, ready kaming lahat. So, walang masyadong pressure na nangyayari. Yung tiwala lang. Sabi nga ni Direct Marlon na tuwa siya pag kami trabaho niya dahil yung kultura namin is pamilya. Walang naiilang, walang ilangan, komportable. Pagka ganun maganda ang takbo ng trabaho, nagtatranslate din sa finished product. Anong itanong mo para sa akin? Kasi di ba kanina pinag-usapan natin Dongkod kasi hindi tayo kasama sa Manila Film Fest. Pero ano naman ang sayang dulot nito na nauna kayo? Nauna kami? Hindi, sila ang unang manood sa amin. Hindi naman namin plinano. Mauna, kaya kasi hinahanap lang namin magandang playdate para mas marami ang makapanood, lalo na yung mga the younger viewers. Yun lang naman yung concern ko eh. Kasi ano yan eh, binili sa akin ni PJ yan. Umaraw pa. Nung mga Panday days niya, Panday 1, 2, 3, 4, nung nagsushooting niya sa ng Panday 4, nag-uusap kami. Sabi niya, Erap, meron kang okay na pwede ko. Meron naman sa TV. Pwedeng pambata. Ayun, pambata. Last ko natin ginagawa itong Panday 4. Gusto mo. Ikaw naman. Kasi kailangan may pambata. Basta festival, kailangan may pambata. Kahit anong gawin mo, kailangan may pambata. Yun yung nagtulak sa damdamin ko at isip ko na tuwing gagawa ko, lalo na for Christmas, unahin ko yung unahin kong isipin yung mapapanood ba ito ng mga anak ko. Dati maliliit pa yung mga anak ko. Ngayon, ang sinasabi ko na is, ang tinatanong ko na sarili ko, mapapanood ba ito ng mga apo ko? May mga apo na ngayon. Kailangan mapanood din. Pwede panoorin ng apo ko. Magagawa ko. Nagtatanong lang po ako kasi inaabangan po ng mga tao po, kadalasan po yung Parade of Stars po, di ba? Yung may mga float po. Meron po ba kayong balak na kahit na hindi parade, mag-aan lang po kayo sa mga mall kasi makita kayo ng live ng mga tao mas na papasayang yun na po sila eh. Kaya, Yung parada na nakasakay sa karosa, inisipan namin, pero makakapagpa-traffic lang, mag-visit sa amin. Yung mga tao lalo na magdi-December, Christmas rush. Yung pamamasyal sa mga mall, sa mga silihan, naka-schedule na lahat. may plano po kayo. Para naman doon sa mga hindi makakapunta doon sa makainasaan nila na yung mga dating gustong pumunta sa Ross Boulevard. Like last year, I think it was a record breaker attendance ng mga tao sa parade. Pero sir, i-announce po ninyo kung saan po kayong Yeah. Sa mga Thank you po. tours, mga Thank you po, theater sir. tour. Thank you po.
Pati mga palengke tour. Baka kay Vice ganda na lang yun. Palengke tour. Yes, Bossing Livito. First of all, I'd like to congratulate everyone for coming to this very good film. Yung question ko po, as we all know, I'm pretty much sure this is not gonna be the last time that we're gonna, see a movie like this. So, ang question ko po is, will the audience have to stay afterwards for the closing credits? Kasi minsan, parang it will have like a preview of what's coming or what's coming next. Ano yun? Style Marvel na. Wala naman kami na ganun. We usually have the bloopers at the end of the movie. And medyo bitin lang ng konti yung magiging ending. Parang question mark. But for sure, we'll come up with something maybe better next time. Kasi ako ganun, personally, pag meron akong gagawin, I strive hard to best my last one. So, siguro next year, God permitting, kailangan mas maganda yung gagawin. I'm very proud of this movie, this film. Very good directors. Marlon Rivera and Direk Tony Reyes and ang mga kasama ko magagaling kahit sa dalhin seryosong usapan, mapadrama at higit sa lahat sa pagpapatawa. If you notice, puro magagaling na comedian yan even si Epi. He's a very good actor, and this is parang reunion of sorts namin ito ni Epi. Sa Last Stick Man, siya yung kontrabida ko rin. So ito, siya ulit. Parang reunion namin. Yung Kakay, very good actress, comedian, si Gerald Napoles. Si Jelson Bay, hindi lang napapansin, pero is a theater actor, no? Ang background niya, no? Yan, di magaling yan, Jelson. He's a very good actor and a very good comedian as well. And Sinon, he has the makings of, hindi ko alam kung actor o actress, Pagdating sa katawan, macho. Pero sa tunay na buhay, macho, hinahanap. And of course, we have Alonso. Si Raisa May Dizon, kasama din namin dito. Ko lang napasin, ang laki ng cast namin. Pati sa mga special appearances, Joey De Leon, Aldab, si Jai, ang dami mga bisita. Sila Freddie Webb, sila Noah Villa, si Alan Kay. Hindi na nilagay. Nakakagulo lang daw. And of course, the Mrs. Pauline Luna, meron din siyang special appearance. Ang layo pa nung pinuntahan namin. Nagbuhol pa kami. Sa buhol yun. Wala, ganun lang. Hindi naman pwede. May something yan. Pero bakit pala... Kaya lang, hindi ko ma-editol. Bakit sila special participation instead of main cast? Yung baka next year, pwede naman. Or silang dalawa, para ng Imagine yun. We'll see. Hindi pa lang kilala na nila kasi they get to watch my previous Enteng Kabisera episodes and enjoy ko na sila. Paano nag-differentiate yung perception ng anak mo kilala si Enteng versus yung mga apo mo na nakilala sa iyo? Yung mga apo ko ay tinuro na.
pinakilala na sila kay Lolo Enteng nila na you know, yung mga anak ko na nagturo sa kanila pakilala kay Enteng. Kaya kilala na nila. Okay, yan po yung figure or malalang po sa inyo yung figure yung last year. Marami namang hindi natin masasabi kung ano, pero yung expectation ng mga the viewers, yung mga feedback na nakukuha namin, yung mga theater owners, it's very, very positive. As a matter of fact, we already booked more than 200 theaters sa opening day on November 30. So that's a good sign, very positive for the movie. Na ina-expect nila na maraming manonood. And hopefully, God willing, maraming mag-e-enjoy. At we can assure them, the viewers, na sulit ang ibabayad nila. Kaya naman kami gumagastos ng malaki sa budget. Hindi kami nagpipigil dahil alam namin kailangan deserve yung 200 plus pesos na ibabayad mo. Diba? Kumbaga sa tataya ka ng piso, isipin mo nanalo ko ng 1,000. Nandiyan jackpot ka lang nun. Hindi pwede yung gano'n. Kailangan gusto mong maganda ang maging resulta, kailangan maganda ang gawin mo. Paano ka gagawa ng maganda? Kailangan gumastos ka. Hindi pwedeng magtitipid ka. Kasi parang they won't be getting their money's worth. Yun ang isa pang pinag-iisipan namin mabuti. Ito, kailangan sulit. Sulit ang ibabayad ng mga tao. Hindi naman mura na sinin 200 yan, 180, pinakamura. So, they have to get their money's worth. Endorse mo ba? Endorse mo ako. Hindi naman ang... Hinihingi ko nga yung t-shirt natin. Pwede mapatutakan natin ng Thai Beautiful kahit dito lang. Hindi naman, never naman ako nag-expect eh. Pero, I'm hopeful kung meron, mas maganda. Pero never ako nag-expect. I'm sure magagaling din naman yan. Kakalaman kasi pang best in lockdown yung ano pang best actress. So wala yun, hindi kayo magkakalaban talaga. And yun nga, kasi nakapag-gown ako eh. Magkaiba yung audience. Last words, Lola Tidora. Once again, thank you very much for coming here, and in advance, thank you very much for supporting Enteng Episode 2. Thank you. Maraming salamat. Advance Merry Christmas na rin. Bahala na kayo ha. Pasikatin natin to. I-trending natin to ha. Maraming salamat. Thank you po at hindi naman siguro kayo mapapahiya na tulungan kami kasi sabi nga nila, bossing, kami na rin po, 5 o'clock, kung matapos kami, talagang sabi nga walang... Astig naman. Nasubuha ka. Hindi naman nila. Kaya hindi po kayo mapapahiyang i-recommenda yung pelikula kasi sabi nga namin kahit kami nalungkot kami sa nangyari kasi yung hirap na dinanas namin para umabot sa playdate, para submission, tapos di kami nakasama. Pero maganda po yung kinalabasan. Mula after Bulaga, ganito na itsura namin hanggang kinabukasan po. Kaya lahat po yun na ginawa namin para dito sa pelikula na ito. Maganda po. Maraming salamat po sa inyo. Sabi nga, there's a reason for everything. For everything that happened. Siguro meron tayong mga lessons na makukuha dito sa mga pangyayaring ito. But me personally, I feel good. I'm okay.
Although may lungkot ng konti, pero okay din naman eh. Mapapaaga lang ng konti yung panonood ng mga bata. Yung Pasko nila, maaga magsisimula, November 30. And thank you very much sa ating mga vloggers, sa ating mga friends. We do appreciate the help that you can give us. Yung tulong ninyo para sa amin. And we're looking forward to the Bashers Con. Wala talaga? Wala. Again, thank you and isang maagang maligayang Pasko sa atin.